andito na kami sa Pampanga. Dito kami dumi sa San Fernando. Nalagpasan na namin. Ayan. Madaling araw kami umalis. Piniwait lang namin magaling yung stoplight. Dito muna kami sa may part ng Pampanga bago magpunta ng Zambales. Kamay po kami sa McDo. Ayan. Kasi napakaaga pa. Mula dito 1 hour na lang ando na kami sa may San Antonio, Zambales. Mag-island hopping. Biglaan lang naman. So wait na lang. Okay, so ito na kami sa may McDo. Dinalupihan. Ayan. Ayun siya, oh, dinalupihan sa McDo. Pupunta na kami ng Zambales. So kita-kits na lang. Bye-bye. Okay, so dito na kami sa Olonga po. Papunta na kami sa Subic. So ang plano talaga namin dito, pupunta kami sa San Antonio para sa Anawangin Cove. Kaso nga lang, ang naging problema namin dito ay out of budget talaga yung totoo. Kasi medyo pricey. Kaya naman, kaso nga lang sobrang pricey niya kapag dalawa lang kayo na magpupunta. Dapat talaga grupo kayo na pupunta para masulit. Kasi para maghahati-hati kayo dun sa bangka, tapos dun sa Anawangin Cove mismo, meron pa siyang mga entrance fee na babayaran at meron pang environmental fee. Kailangan talaga marami kayo para mas tipid. Pero kung gusto nyo naman na talagang dalawa lang kayo or solo, pwede naman. Kaso nga lang iti-take risk mo talaga yung mga babayaran mo doon sa lugar na yun. So after nito, magpunta kami na San Antonio. Bumalik na lang kami at yung next destination namin ay sa Mapanuepe Lake. Ramon Magsaysay Technological University. Yan, pupunta kayo dito. Sa kanto na yan. At tayo papunta Mapanuepe. Ito na yung rough road. Kasi sinasabi nila. So mula dito ay 41 minutes pa hanggang doon sa mismong lake. First time ko na din mapupuntahan ko. Kasi nasa Zambales na naman. At isa ito sa pinakakilalang tourist spot ng probinsya ng Zambales, ang Mapanuepe. Kasi daan dito, ayan lahar. Kasi nga diba, isa ito sa pinagbugsuan ng buga ng lahar ng Mount Pinatubo nung sumabog ito. Kaya ganito yung daan. So ito na siya. Tiisan lang talaga. Okay, first, ngayon lang naman. Grabe. Ingat lang kasi madulas. Baka maano. Hindi, pasok mo na, kaya yan. Dahan-dahan na lang. Pero lulusungin namin tubig. Huwag mo nang igilid, boy. Higit na muna. Puti, baka tumukod ako.
Ayan, magubad yung sapatos. Okay, kanina hindi kami dumaan doon kasi pinakasalubong namin tricycle, hindi kami pinatuloy at hindi raw kakayanin ng NMAX at dahar nga yung daan. So dito kami pinadaan sa may mismong dike, sa may palengke ng lugar na ito. Tapos dire-diretso na raw ito papunta Mapanuepe. Ay, grabe, wala pang tubig. Nandoon kung dalawa. Nandun pa yung lake. Nandun pa yung lake. Dito kami dumaan sa may tulay na yan. Hindi kami nag-tour guide. Yun ang kasalanan namin. Huwag niyo po kaming i-bash. Ito yung tulay na ito, yung luma. Dito dadaan. Hala, grabe. Si Google Map, mali-mali yung daan. Eri na. Wow, grabe. Eri na yung tulay. Okay, so nakakatawa. Oh my God. Ayan, ito yung daan papuntang ano. Grabe, oh. Hindi ba tayo babagsak dito? Ha, bata? Patibay ba ito? Natatakot ako. Hala. Grabe. Ayan siya, oh. Hala. Oh my God. Extreme rides to. Ayan. Pero may nakasama na kaming tour guide. Continue for 1.5 kilometers. Ayan na. Sabi siya, ito nakita ko sa vlog eh. Bata, ba't ba ginawa yung daan nato? Para saan ba to? Ha? Ano raw? Para saan to? Mamaya ako tatanungin kasi ang taas, grabe. Marami raw daan. Talaga pagpili to. Ayan na, ang dami naman ngayong baka. Ah, naku po. Para sa New Zealand. Ano naman tayo dito lang, diretso. Wow! Teka lang, baka maanay baka suwagin tayo. Pakikiraan po mga munting baka. Hey, saan pupunta yan? Naku po, natakot na sa amin. Sorry. Ayan, dyan sila. Ayan na. Wow, ang ganda.
Ang ganda, grabe. Okay, sulit. Hindi kami napunta sa Capones tsaka dun sa Anawangan ko. Pero sulit dito sa may Mapanuepe Lake. Ang daming daan. Hello, grabe. Ang ganda. Wow. Tingnan natin kung maraming nag-camp ngayon dun sa lake kasi ang dami nagpupunta na talaga. Mga tikotse nagpupunta. Pero maraming nakamotor. Kasi ang talagang una nakadiscover yung lugar na to ay mga motovlogger. Yung mga nagbablog na nakamotor talaga. Then hanggang sa kumalat na nga lang sa social media at sumikat na rin itong lugar na to. Yung Mapanuepe Lake. So dito, ayan ang ganda nyo. In 200 meters, turn left. Ngayon si Waze, si Google Map, mag-tour guide na kayo para sure na di kayo maliligaw. Kasi ngayon sa Mapanuepe Lake na ito, hindi advisable na aasa muna tayo kay Take the Google Map. next left. Kasi medyo talagang malaki yung kalituhan na mangyayari. Left daw, ayan daw. Ayan, dati sa mga vlog malalim yan. Ngayon mababaw lang. Yeah. Malapit na. Bait ni God. Nakakita kami ng tour guide on the spot. Malapit na, ayan na. Wow. Ito pa isang ayan yung may tubig. Okay. Mababaw lang, boy. Hindi. Wow. Ay, mababaw lang naman siya. Ay, grabe. Ang ganda ng tubig. Okay, so ayan na, mati pa kaming bumagsak kanina. Andun yung mga tent, ito na namin. Ito na kami. Ang daming pine trees. Wala, grabe. Dito pa lang okay na. Ito na yung mga sasakyan, yung mga kotse. Wow, ang ganda. Wow. Ganda, lulusong na naman. Dudulas na naman kami. And, grabe, ang ganda. Para kang pumapasok sa paraiso, ganun. Para kang pumapasok sa mundo ng mga diwata. So, wakas, ito na. Angel's Paradise, Capital New Zealand. Dito kami sa maganda doon, ha? Wow! Grabe, ang ganda.
walang ganong tao pa nila. Oh, grabe, ang ganda. Yawa, oh. Grabe, ang ganda, sobra. Grabe. Wow. Ay, tindahan. Ay, marami rin nagka-camping. Oo, pang picnic ground na talaga siya. Ang ganda rin. Lake. Ay, dudulog na. Ito po si Nanay. Siya po yung aming nakapanayam dito sa may Mapanuepe Lake. Tama po ba na yung Mapanuepe Lake? Oo, sir. So kanina tinanong ko po si Nanay kung ano yung kahulugan ng Mapanuepe, pero hindi po niya kabisado. Pero alam niya po yung ibang kwento o maraming kwento sa lugar na ito. So kailan po ito na-discover yung lugar na to? Anong taon po siya na-discover nung sa pagkakaalala niyo lang? 2017, sir, o 2016? 2017 po ano. Tapos si Nanay kasi, ano po pangalan niyo, Nanay? Marian, sir, tawag nila dito sa... Ayun, si Ate Marian. So, kung pupunta po kayo dito sa Mapanuepe, hanapin nyo lang po si Ate Marian. Wag Nanay kasi bata pa eh. Si Ate Marian, para siya yung... kasi meron po siyang tindahan dito, mamaya papakita natin. Siya po yung mag-aasikaso sa inyo. At saka pwedeng tumulong sa inyo kung ano yung mga kailangan nyo kung pupunta kayo sa lugar na to. So, ayan. So, ilang taon na po kayo nag-work dito, Nanay? Ay, ate po pala. Tagal na, ano? Wala nang ano, sir, 2000. Pag-open ng ano, nung after pandemic. Opo, after ng Dito na pandemya. kami. No? Pero talagang kayo po ay tubong Sambales. Hindi, sir. Hindi po ako taga rito. Taga Ano po ang probinsya nyo? Mindanao, sir. So ngayon, manghang-mangha ako sa napakagandang lugar na to. At saka syempre, dito po sa mga tao, napakababait nila ate. Tapos ate, ano po yung kwento nung... Kasi dito po kanina, sabi sa akin ni ate, puntahan ko daw dito yung lumubog na simbahan. Tama po ba? So ngayon, bakit po ba? Ano po na yung kwento ng lugar na to? Bakit po siya parang may mga bahay po ba dito? Bakit may lumubog na simbahan? Yung late na yan, sir, dalawang barangay po yung lumubog yan. Barangay Aglaw and Buhawin. Ano po? Dalawang barangay? Ay, grabe. Aglaw at Buhawin. Aglaw po at saka Buhawin. Buhawin ang lumubog na barangay dito. Bakit po sila lumubog? Nung pumutok daw yung pinatubo daw noon, sir. Ah, edi, ay okay. So kaya madami po palang na ano. Tapos sabi po kanina, sino po yung nagpunta rito na panoorin ko si Ma'am? Nung ano kasi, sir, nung mga vlogger po talaga nagpapasikat dito, sir. Tapos lalo siyang nag-boom nung pumasok si Ma'am Jessica Soho ng KMJS siya. Oo, pati po kayo na-interview sa KMJS. Wala, sir, mahiya kami nung time na yun. Ay, sayang naman. So ayan po si Ate Marian. So si Ate Marian, matagal na po siya rito. Bali ilang taon, matagal na po Matagal na, sir, pero nung nag-open lang after pandemic, dito na kami. So ayan po dito, pag pupunta kayo, sabi ko nga po kanina, ang hanapin nyo si Ate Marian. Si Ate Marian, marami ko kwento tungkol sa lugar na to. Doon sa may dalawang barangay nga na lumubog noong sumabog yung Mount Pinatubo. At saka ihahanap niyo po kayo ng bangka para makapunta doon sa saan po yun ay? Magtawag tayo ng LGU, sir, para kung gusto yung mag-round doon sa lumubog na simbahan, pupunta sila dito. Ay, opo. Ay, teka lang, meron ako isang tanong. Meron po bang lumilitaw dito? Wala, sir, di totoo yun. Ay, hindi po. Pero sabi nila, doon daw po sa may simbahan na yun, meron. Lumitaw yung simbahan, sir. Hindi man siya lumubog. Lumitaw yung rooftop na nakikita. Opo, yun din yung matamis, yung parang kaluluwa, gano'n, espiritu. Hindi ako naniwala nun, sir. Pero marami na hong beses yata natampok yan sa mga ganong usapan. Yung mga kababalaghan.
Tapos, may napanood na rin po ako dyan. Yung sikat na vlogger din yun eh. Parang dyan natulog isang buong gabi. Kilala niyo po ba yun? Oo sir, napanood ko yun sir eh. Ang tapang nila. Tapos parang may nararamdaman sila. So parang ganun. Kaya naging interesado rin ako. So mamaya, kapag malamig na, pupuntahan ko yun. Pero si nanay, si Ate Marian po yung nagbigay sa akin ng contact dun sa mga tawag doon sa LGU, yung mga bangka dyan. o sa mga bangka na sasakyan natin. So ayan po ulit. Ate Marian, ngiti nga po uli kayo. Tapos kaway nga po kay Ate Marian. So ayan po si Ate Marian. Punta po kayo rito. Ate Marian, sabihin mo punta po sila dito. Punta kayo dito sir, maganda yung lugar namin dito. Ayan, maraming salamat po Ate Marian. Makapag-relax din kayo. Ayun, maraming salamat Ate Marian. Thank you po. Kaway na Ate Marian, bye-bye. Ayan, paalam na daw. Okay, so ayan, ito na yung bangka. Hindi pala bangka, ayun yung bangkero na sasakyan namin. Pupunta kami ron doon sa may simbahan na lumubog. Ito yung kasi itong mismong lawa na to ay dalawang buong barangay na nilamon ng lahar at naging lawa. So ang pagiging palatandaan ng isa siyang komunidad ay yung simbahan at yung nakalutang na ibabaw na bahagi ng simbahan. Yun yung titingnan natin at kukuhan din natin ng drone para makita nyo. So ganito siya kaganda, no? Ayan. Ito pala isang rancho na sugahan ng mga baka. Tapos yung may-ari nito parang inimbita yung mga taga Maynila para dito pumunta dahil magandang lugar. At sinabi nila na bakit hindi gawing negosyo o gawing isang campsite kasi nga napakaganda ng lugar. Etong mga damo na to, ayan, kung makikita nyo, para siyang ginras cutter. Hindi po siya ginras cutter. Talagang normal at likas sa mga damo na to
na yun yung formasyon niya o yun yung itsura niya, talagang patag na patag, saka makinis na makinis yung pagkakatubo ng mga damo. Ngayon maganda kasi tag-ulan na, pero nung tag-araw, kuya nung tag-araw medyo to yung mga damo na to, ano. Ngayon maganda kasi nag-uulan na. Kaya ito po si kuya, papakita niya sa amin yung lumubog na simbahan. Pag sipong pumunta dito, hanapin niyo si kuya, may discount. Hindi ngayon lang kasi wala po kuya ganong tao ngayon eh, ano. O sayang naman. Kuya, pasensya na, tumawad kami ha. Hindi po kasi kami mayaman eh. Pag mayaman na po kami kuya, babalikan ka namin. Kuya, taga rito po kayo? Kayo yung... Teka lang kuya, napanood niyo yung nag-vlog dyan, na dyan natulog? O kayo naghatid hindi? Ay grabe yun, ano dyan natulog? Katapang nun. Tapos sabi niya, eto, kanina sabi ni nanay, sabi ni Ate Marian doon, wala raw litaw dito, pero meron po bang litaw doon? Wala. Wala kayo nararamdaman. Gawa-gawalan. Kanina kapag gustong patunayan na merong litaw dito, ayaw nilang patunayan. Ayaw nila. So wala nga po talaga. So ayan, punta na kami ng bangka. Tingnan niyo yung lake, grabe, sobra. Napakaganda. Ayun yung simbahan. Teka lang, zoom natin ha. Ayun. Ayun yung pupuntahan natin. Ay, wait. Ayun. Ayun, wala na. Ayun yung simbahan na pupuntahan natin. Ayan. Diyan tayo pupunta. Tapos ayun. Eto na. Ayun, nasakay na po kami ng bangka. Nakakatakot. Diyos ko, Panginoon ko. Pupunta kami doon. Grabe, experience to. Hoy! Ay, doon ka, dito ako. Teka lang kuya, okay lang. So ayan, pupunta. Sa likod po dyan po ako. Dito pa? Oo. Ayan. Kuya, wala bang tubig dito? Okay na ba ako dito? Hawakan mo nga itong drone eh. Para makakapit ako dito. Ayan. So ayan, babangka na po kami. Ayan, tatakot na ako. Oh my God! Panginoon ko, gabayan niyo po kami. Ayan, sobrang init. Ayan na. Wow, ang ganda. So pupuntahan na po namin yung simbahan. Yung lumubog na simbahan. So kuya, ibig sabihin yung may tubig na to, puro bahayan to dati. Ay, grabe pala, no? Meron kayong kamag-anak na nalibing dito? Nung sumabog yung pinatubo, wala naman. Wala po. Pero maraming taong nalibing dito. Ay, grabe. Eh di nilitaw nga dito. Ba't ba kasi ayaw niya na sabihin, oo meron, ayaw talaga nila. So ayan na. Ay, wala po silang nararamdaman. Ay, sirena, kuya. Shokoy. Isda, meron namang isda. ay, anong mga isda yung nandito, kuya? Mga hito po, mga tilapia. Ay, tilapia lang din. Ano? Walang isda na dito lang makikita sa lawa na to? Wala, ano? Parang sa Laguna, gano'n. Sa Laguna Lake, Tawilis, dito wala. Tilapia lang, kuya. Mga hito po. Ay, hito lang. Ayan. So, ayun, ganito lang po kami. Hantay namin, tangin kami ng hangin doon. Walang makina. Ayun, meron pala. Ayun na, oh my God!
eto, hindi na kami papanik dyan. Ayoko, natatakot din ako. Pero dito kami dumaong kasi magdo-drone shot lang kami. Ito na siya sa malapitan. Ayan na, ito na ituktok ng simbahan na kinain o lumubog dito sa lawa ng Mapanwepe. Ayan. So nakakatuwa, yung mga bangkero, yung tour guide, hindi alam kung bakit Mapanwepe ang tawag dito. Pero mamaya search natin para at least alam natin kung bakit Mapanwepe. Ayan, grabe. Ay, nakakatakot. Sobrang lalim daw nito. Ay, grabe oh. Ayun yung hagdan niya. Oh, grabe. Oh my God, malalag yung cellphone. Nilanak kong cellphone. Hindi ayoko. Ikaw pumanik ka. Ayoko, tatakot ako. Tsaka baka mamaya bigla akong ano yan eh. Grabe, ito na po siya oh. Papanik si kuya. Papanik kayo kuya? Ha? Oh, hindi kayo kami nabahala dito. Ibenta ko to. Ayan, so ito na ako sa may pinakatuktok ng ano yun? Kaya ito yung simbahan ano. So ito na po yung pinakatuktok nung simbahan. Ito na kami, ayan. Hindi na ako pumanik doon kasi nakakatakot. Malapit lang, tsaka pwede naman pero ayoko. Pero sabi nila kuya kanina, bawal po ba kuya? Pwede naman kaso ayoko doon delikado rin kasi tsaka nakakatakot. Tsaka napanood ko na yan sa vlog na tawag doon, yung parang may mga butas yan, di ba kuya? May butas siya na pwede kang masulot. Ayoko no, nakakatakot yun. So ito na po siya, yung pinakapamoso o pinakasikat na ibabaw ng simbahan dito sa Mapanwepe, Zambales. O kilala rin sa tawag na New Zealand. Ang nakakalungkot dito, sabi nga, 2 barangay yung kinain nung lahar para lang mabuo yung magandang lake na to. Ano? So ibig sabihin, maraming nag-alay ng buhay sa lugar na to, kapalit niya yung magandang tanawin ngayon dito. So yun yung nakakalungkot. Sa kabila ng paraiso niyang ganda, meron pala siyang malagim na kwentong nakatago kung saan nga 2 barangay yung kinain ng lahar o lumubog dito. At ito na lang yung katibayan na merong bayang o merong komunidad dito na naiwan dahil sa simbahang ito. Ito siya, ayan. Ito ituktok ng simbahan. Kaya sobrang taas nito. Hanggang doon sa ibaba, ano. O sobrang lalim daw nito. Kuya, mga ilan sa palagay mo, sobrang lalim talaga niya. O sobrang lalim talaga niya. So ayan, dito na lang kami. Talagang gusto ko lang siyang malapitan kasi madalas ko tumapanood sa GMA7. Si Jessica Soho, nag-report na nato sila Cara David, eyewitness, tsaka isa to sa mga bucket list ko na mapuntahan ko doon sa mga gala travel na ginagawa ko. So ayan, hanggang dito na lang. Then meron ako mga drone shot para makita nyo mabuti. Then mamaya, tatry kong i-search kung ano nga ba talaga yung tunay na kwento na nangyari sa 2 barangay na kinain nga nung lawang ito. So hanggang dito na lang. Bye-bye!
So ayan, nag-jacket ako, napakainit, alis na kami. Dito sa may gitnang simbahan ng lawa ng Mapanuepe. Ito na kami, tapos na kami sa pagpunta namin dun sa napakalayo na yun. Kuya, ilang minuto yon yung biniyahin natin? 5 minutes lang papunta. Oh, yun. 5 minuto lang. Ay, meron siyang jet ski. Oh, yan. Oh my God. Napakaganda talaga dito. Ay, Diyos ko, thank you, God. Hindi man ako sinuwerte doon sa anawangin ko. Sa susunod na ako pupunta doon. At least sinuwerte naman ako dito at talagang tinadhana ng Diyos na dito ako mapunta sa paraiso ng Mapanuepe Lake. Ayan, nakakatuwa. Sa susunod may kotse na akong dadalhin dyan. Babalik ako dito. Babalikan ko to. Napakaganda ng lugar na to. Grabe. Sobrang ganda. Talagang sobrang ganda. So wala pa akong tulog. Ay, ang ganda, grabe, sobra. Huling drone ko na doon. Ang ganda. Grabe yung grassland niya, oh. Natural yan. Ang galing, ano, parang inano siya, yung tawag na parang yung naka-grass cutter, pero hindi, natural siya. Okay, so hanggang dito na lang yung vlog ko sa Mapanuepe, Zambales. Mapanuepe Lake, Zambales. So birthday ko dito, ayan, solo ko lang. Solo lang namin, grabe. Talagang Saturday, Sunday, yun yung pinaka-peak nila. Kasi talagang yung buong grassland na to, maraming campers. So, sinadya namin na weekdays para syempre may mga trabaho, may mga tao. Konti lang din yung pupunta. So, naswertehan namin na talagang halos wala. May pumunta pero hindi ganun kadami. Sobrang bilang sa daliri lang. Pero all in all, napakaganda ng lugar na to. Sobrang nakaka-relax. Akala ko, kasi may nagsabi sa vlog nun, sabi, hindi naman ganun kaganda. Parang wala lang din, magka-camp ka lang. Pero hindi eh. Ang maganda rito, yung mismong komposisyon ng lugar, yung puno, yung damo, yung lupa, yung lawa, yung bundok, yung kasaysayan, tsaka yung nakatagong kwento. Doon ako tuwang-tuwa sa lugar na to, ano, yung kwentong nakatago doon sa lawa. Kasi sa mga vlog, ang nandun lang, Mapanuepe Lake, maganda, masarap mag-camping, ganon. Pero ang totoo pala, kung pupunta ka sa lugar na to, mamamangha ka talaga sa mga tanawin na makikita mo. Pero sa isang banda, may nakatago pala siyang malagim na kwento kung saan dalawang bayan o dalawang barangay at yung mga tao ron ay nag-alay ng buhay. Yan, nag-alay ng buhay para mabuo lamang yung paraisong ito. So ganun kaganda at ganun kalagim yung kwento nung Mapanuepe Lake. Malagim yung kwento
pero paraiso yung kinilabasan. Yun yung gusto ko dito. Ang yaman ng kwento. Alam ko marami pa akong kwentong hindi narinig sa mga lokal kasi konti lang din yung nakausap ko, pero sana sa pagbalik ko dito mas marami pa akong kwentong marinig, matutuhan at malaman na pwede ko pang maibahagi sa ibang tao. So yun siya, no? So hanggang dito na lang. Ako si Sir J, alam nyo naman na, ano? Ayan, so maraming salamat sa manunood at sa mga manunood. Sana subscribe naman po, please. Bira lang ako mag-upload, maisipan lang talaga kasi sobrang busy, pero ganun pa man, talagang hindi ako naglalaan ako ng oras para makagala sa mga lugar dito sa Luzon pa lang naman, ano, na talagang mayaman yung kwento, maganda na yung paligiran, tas mayaman pa yung kwento. So ayan, maraming salamat, bye bye, hanggang sa muli.